Sa unang 2 buwan pa lang ng taon, mahigit 6,000 na ang na-offload sa mga flight dahil daw sa paghigpit ng Bureau of Immigration para pigilan ang human trafficking. Pero ano nga ba ang maituturing na mga red flag at may habol nga ba ang mga lehitimong biyahero na naiwan ng flight dahil sa immigration? Alamin po sa special report ni JP Soriano. First time sana makakabiyahe pa Dubai ni Jason, hindi niya tunay na pangalan, para magbakasyon at bisitahin ang kanyang mga kaanak doon. Pero pagdaan niya sa immigration, hinanapan daw si Jason ng affidavit of support mula sa kanyang kaanak sa Dubai. Ang problema, hindi siya mabibigyan nito ng kanyang tiyahin dahil 4th degree relative sila at hanggang sa 2nd degree lang ito ibinibigay. Dahil dito, hindi pinayagang umalis si Jason. Kaya ang 20,000 pesos na tiket, nasayang. Pinipilit po nila na kailangan daw po talaga. Magbabakasyon lang naman po. Nakasaad naman po doon sa invitation letter. Isa lang si Jason sa libo-libo nating mga kababayan na na-offload dahil sa paghigpit na pinapatupad ng Bureau of Immigration. Sa datos ng Department of Justice, mahigit 6,000 pasahero na ang na-offload nito lang Enero at Pebrero. Ang dahilan ng paghihigpit, ang pag-iingat sa human trafficking. Nakasaad sa saligang batas na hindi maaaring pigilan ang karapatan sa pagbiyahe, maliban na lang kung ito'y dahil sa interes ng pambansang seguridad o kaligtasan at kalusugan ng publiko. Ang RA 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 ang nagbibigay ng kapangyarihan sa Bureau of Immigration na magtakda ng alituntunin para mapigilan ang human trafficking. Ang sabi ng BI, may 3 bagay na maituturing na red flag o mga indikasyon na kailangan ng mas mahigpit na pagsusuri sa isang biyahero. Kung may nakitang dinoktor o pineking dokumento, kung hindi raw malinaw ang statement o mga sinasabi ng isang pasahero kaugnay sa kanyang biyahe o destinasyon, at kung may kaduda-duda sa kanyang mga ikinikilos. We have encountered so many cases like this that are presenting dummy tickets and are presenting themselves as tourists, but the true intention is really to work abroad. May nakikita ring red flag depende sa destinasyon at background ng pasahero. Kung ang passenger po halimbawa pumupunta po sa mga bansa na mataas po yung repatriation rates and nakita po natin na yung travel patterns nito ay very similar to the travel patterns of the ones that we have intercepted before or no mga na-repatriate, then those are considered as red flags. Pero bagamat may kapangyarihan ang Bureau of Immigration na mag-usisa, sabi ng isang immigration law expert, may limitasyon ito. Hindi raw pwedeng pakialaman ng isang immigration official ang iyong mga pribadong gamit gaya ng cellphone o bag at hindi raw ito pwedeng buksan ng walang sapat na dahilan. Dapat mabilis lang din ang tinatawag na secondary inspection. Secondary inspection should not exceed 10 minutes unless extraordinary circumstances require. Alam naman daw ng BI ang kanilang limitasyon, kaya nagpaalala na raw ang kanilang travel control and enforcement unit sa mga tauhan nito sa airport. To refrain from asking these inappropriate or irrelevant questions and giving side comments. Pero ano nga ba ang habol at karapatan ng isang pasaherong naiwan na ng flight dahil sa paghigpit ng immigration kung mapatunayan naman sa huli na lehitimong biyahero siya? If the officers have conducted their duty in good faith, hindi talaga pinagtripan ka o sa tingin niya i-delay ka niya, may immunity from suit under the RA, yung batas na ito, yung mga officers, pag ginawa nila. Pero kung mapatunayan na talagang yung tinatawag nilang may manifest partiality, may bad faith yung officer, pwede natin kasuhan ho yun. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.